Okay, umpisa na naman tayo mga kababayan. Magandang umaga, hapon at gabi po sa inyong lahat. Mga kababayan ko mula Luzon, Visayas, Mindanao at syempre po yung atin pong mga OFW sa buong mundo. Muli ito po si Attorney Ed Saranay nagbabalik sa ating programa. Hindi ito chismis na pag-uusapan lang. Balik ulit tayo mga kasama sa usapang politika. Politika ulit tayo. Kasi itong atin pong mga ito pong grupo ng Lawyers for Lenny, tsaka ito pong supporter for Lenny, ito pong isang bayan, ay isang grupo na nag-i-split lang na itong grupo na ito ay pinangungunahan ni Atty. Te, ay nagpupropaganda na naman sila mga kababayan tungkol doon sa cancellation case ni BBM sa COMELEC. Dahil itong si Atty. Te ay nag-file na naman siya ng motion for reconsideration doon sa order ng COMELEC na pinagbigyan si BBM, pinagbigyan yung respondent at binigyan siya ng additional 7 days within which to submit his answer on the petition. Maalala po ninyo mga kababayan, noong November 2, nag-file po sila Atty. Te ng isang petisyon to deny due course or cancellation of the COC of Bongbong Marcos. Ang dami nilang ito ay almost 56 pages. Marami silang mga pinagtatalak doon na kung ano-ano yung mga pinagsasabi. And then ang ginawang aksyon, kasi kailangan aksyonan ito ng COMELEC. At ang ginawang aksyon ng COMELEC, they issued the summons to the respondent and at the same time asking the respondent to file his answer within 5 days. So before the expiration of 5 days, Atty. Mendoza filed his notice of appearance before the COMELEC and at the same time asked the COMELEC for an extension of time so that they could file an intelligent answer to the petition. And of course, observing due process, the COMELEC granted the request of the respondent. At ito na nga, nung binigyan ng respondent nung binigyan ng COMELEC yung respondent ng additional 7 days to answer, nag-iiyak na itong si Atty. Te. Saying among others na ito raw order ng COMELEC na ito is abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. At alam nyo, ang pinagsasabi pa ron mga kababayan, sabi pa ni Atty. Te, the respondent or the camp of Bongbong Marcos is receiving advance information from the COMELEC. Parang pinapalabas niya na ito pong COMELEC ay nagbibigay ng mga advance information sa kampo ni BBM. So, maliwanag gusto niyang i-insinuate na bias yung COMELEC. Napakasimple lang naman yung issue na involved dito kasi itong pag-i-extend ng time sa isang party, ito po ay hindi unusual, ito po ay ordinary practice ng mga korte o mga boards or commissions exercising quasi-judicial functions. Hindi po big deal yan. Kasi yung pag-i-extend ng oras ng isang court o ng isang commission o board part and parcel of due process.
At yan ay dinesisyonan na ng ating Korte Suprema. Napakarami na pong desisyon ang Korte Suprema patungkol po sa mga technical rules of procedure. Ang sinasabi ng Korte Suprema patungkol dyan, sabi ng Korte Suprema, although it is necessary that technical rules of procedure should be observed to facilitate the speedy disposition of justice, but it is also true that the purpose of technical rules of procedure is to effect due process in justice. Ang sabi ng Korte Suprema dyan, hindi po pwedeng manaig yung technical rules of procedure doon sa due process and justice. Kasi ang mga rules of procedure ay ginawa yan para ma-observe yung due process at mabigyan o maibigay yung tamang hustisya kung sino man ang dapat mabigyan. Hindi po pwedeng ang basihan, sabi nga ng Korte Suprema, hindi po pwedeng ang basihan sa pagdidesisyon ng isang kaso ay doon lamang sa technical rules. Ibig sabihin, titeknikalin mo yung tao, malalabag naman yung kanyang right to due process and justice. Alalahanin po natin mga kababayan, ito pong pinag-uusapan natin sa COMELEC, yun pong gusto nila na i-cancel o i-disqualify, sabihin na natin i-disqualify si BBM. Ito po ay patungkol sa isang constitutional right ng isang mamamayang Pilipino. Alam po ninyo doon sa Constitution natin, maliwanag na sinasabi natin doon, sinasabi ng ating Constitution, that citizens has the right to vote and to be voted for. At meron din pong sinasabi doon that Filipino citizens has the right to hold public office. So may dalawang karapatan po ito. Mayroon pong dalawang constitutional rights na involved dito. Yung the right to be voted for and the right to hold public office. And you cannot deprive any Filipino citizens of his right to be voted for or to hold public office by invoking mere technicalities of law or by mere violations of a rule of procedure. Kinakailangan ma-ventilate yan. Yung respondent mabigyan ng kaukulang panahon o oras para sagutin yung aligasyon. Kasi the right to be voted for and the right to hold public office are rights accorded to by the fundamental law of the land, which is the Constitution. And you cannot strip off this constitutional right of a citizen by mere technicalities. Kaya nga, ang ating Korte Suprema, napakaraming desisyon ang Korte Suprema dyan na hindi po pwedeng manaig yung technical rules upang i-deprive ang isang tao sa kanyang karapatan for due process and justice. Mananaig kinakailangan yung due process. At yung pagbibigay ng COMELEC, the act of the COMELEC to extend or to give additional days for the respondent within which to answer the petition is in accord with due process. Dahil tama kailangan maging fair tayo. At matutuwa ba itong halimbawa kila Attorney Te? Kasi ang gusto ni Attorney Te, itanggalin na, i-default na, i-declare na ng COMELEC tong si BBM as in default at sila na lamang ang magpipresenta ng ebidensya. Hindi na nila papupurmahin yung respondent. Ang gusto nila, hindi na makikialam, hindi na magpipresenta ng kanyang ebidensya, and etc. etc. Ang gusto nila, suluhin na lang. Kaya, alam mo, human rights, sabi nila, human rights sila Human rights daw sila. They are calling for many years, they're calling for justice, etc. etc. They are human rights, they are, di ba?
Pero itong mga tao na ito, salungat yung ginagawa nila doon sa advocacy nila. No? They're projecting to the people that they are fighters of human rights. You know, they are fighting for the poor, blah, blah, blah. Di ba? Pero itong ginagawa niya ito, anti-due process ito. Anti-justice, anti-people, anti-democracy. Ang tagal mo nang nagpa-practice. Kung talagang nagpa-practice ka, nagtuturo ka pa. Dapat malaman mo na yung ginawa ng COMELEC, that is part and parcel of due process. You cannot just deprive the respondent, especially in this very sensitive issue. Merong public interest involved dito dahil kung nagkataon, aalisan mo yung mga tao na iboto yung gusto nilang kandidato. Aalisin mo yung 15 to 20 million sa teknikalidad lamang na para masabi lang na mananalo ka sa kaso. In fact, you are signifying that you are a very weak lawyer. Di ba? Dahil kung talagang magaling ka, let us deal this case squarely. Bigyan natin ng pagkakataon itong respondent na magsagot. Hindi yung gusto mo i-technical na para ikaw na lang magpipresenta. That is a sign of being a weak lawyer. Dahil kung talagang matalino ka, di harapin natin. Hindi yung magre-resort ka sa technicalities. Alam mo naman, normal yan. Hindi naman yan unusual. Tapos mag-i-insinuate ka pa that somebody in the COMELEC is providing advance information to the BBM camp. Yan ay mga signs ng isang weak lawyer. Diba? Sa korte ginagawa natin yan. Pag nagpa-practice tayo, pag yung ating kalaban humihingi ng postponement or extension of time sa court, hindi natin inu-object maliban na lang kung talagang nakikita natin that they are resorting to technicalities to delay a case. Pero dito hindi What is 5 days? Ang dami mong pinagtatalak doon, ang dami mong pinagsasabi ron. Tapos ayaw mong maansirang ka. Diba? You are not a good example to your student dahil masyado kang nagre-resort sa technicalities. Alam mo naman yan. Ang dami ng mga desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi po pwedeng doon sa technicalities na pinagsasabi mo, dyan magbabase ang COMELEC ng desisyon. Kinakailangan, we have to deal the petition on its merits and then let the COMELEC to address this issue based on the merits of the case. Huwag ka dyan magre-resort sa technicalities. Ako, Diyos ko po. Tanda-tanda na nating abogado Hindi dyan na ipapakita ang galing ng isang abogado. Ako, hindi ko sinasabing magaling ako, pero I always make sure that if I have a case, I have to help the court in dispensing justice. We have to observe due process. Dahil kung magaling ka, you have also to take considerations on your duty as a lawyer, because our duty as a lawyer is to give justice. Magkaroon ng hustisya, tulungan yung korte, tulungan yung komisyon upang sa ganon makapag-gawa sila ng tamang desisyon sa isang kaso. Ang iniisip mo, makapanalo ka lang ng kaso, magre-resort ka sa technicalities. You are not a good lawyer. You have to help the commission. You have to help the commission upang itong komisyon na ito makapagbigay ng tamang desisyon dyan sa kaso na final mo. Dapat ganun. Huwag yung technicalities. Mag-i-insinuate ka pa. Sasabihin mo pa, abuse of, kinukondisyon mo dahil alam mo, matatalo ka dyan sa COMELEC, may kinukondisyon mo para madala mo yung kaso mo sa Korte Suprema. Magpupropaganda ka na naman doon.
Ay, huwag ganon. Kaya mga kababayan, para malaman po natin na ganon ang gustong gawin itong lawyers of Lenny na si Atty. Te, na vivid supporter ni Robredo, ni Vice President Robredo. Kaya, tingnan natin kung anong gagawin ulit. Pero gusto ko lang pong ipaliwanag yung ginagawa ng petitioner. Nag-file sila ng petisyon. Ang dami silang pinagtatalak doon. Tapos ayaw nilang pasagutin yung respondent. Gusto nila sila na lang. Gusto nila sila na lang. Yun ang alam nilang due process. Yun ang alam nilang justice. Huwag pasagutin yung dinimandan nila para sila na lang ang pakikinggan. Di ba? Pagka hindi sila sinang-ayunan, sasabihin nila yung COMELEC has committed grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. Napakasimple lang naman yung kaso, mga kababayan. Di ba? So, yun lang, mga kababayan. Magandang araw, magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat.